there is blessings when you give your whole heart sa ating Panginoon. Sabi nito sa Ephesians 1:18, sabi ni Pablo, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, maliwanagan, in order that you may know the hope to which He has called you. Tingnan nyo ha, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Kapatid, anong gusto nyo? Inheritance or blessings? Ang blessings kasi everyday yan. Pero ang inheritance, parang mayroon kang hindi nauubusan. Pero sabi rito, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Sino yung holy people? Lahat ng tinubos ng ating Panginoon. Sabi mo sa katay mo, you are the holy people. Kailang matanggap mo ang inheritance, amen, pag na-open yung mata ng puso mo. Hanggat hindi na-open, amen, yung the eyes of your heart, hindi naliwanagan, hindi na-illuminate, kapatid, kahit kailan hindi mo makakaptan ang inheritance. Ang inheritance, ito po yung covenant blessings. Amen? Mayroong natural blessings, mayroong covenant blessings. Dalawang magkapatid ang anak ni Abraham. Hindi lang isa ang anak ni Abraham, dalawa. Sino? Si Ismael at si Isaac. Ang covenant blessing na kay Isaac. Pero ang kay Ismael, natural blessings. Kaya maraming mga Middle East country, pinagpapala. Kaya lang, wala silang kagalakan. Hindi sila nakakapasok sa presence ni Lord. Every time saan sila magpunta, hindi nagiging mabunga. Kasi ang kailang yaman, nandoon sa kailang bansa. Pero pag nandito na sila sa ibang bansa, anong trabaho nila? Pag nandito, di ba, nainingil, 5-6 sila, pero wala talaga silang yaman, di katulad ng mga talagang dito. Pag nagtindahan, nag-grocery, amen, malaya. Pero sa kanila, nagpapahirap pa na ibang tao. Amen? Pero sa atin, ano yung covenant blessings? Ang covenant blessings, lahat ng mahawakan ng kamay mo, pinagpapala. Amen? Yung ability, power and ability na sa'yo. Na minsan, pagka isang tindahan, halimbawa kami ni Pastor Richard, kung nagugutom tayo, pumunta kay Blin Ramos, umaga. 9 pa naman yung start. 8, kain muna tayo, 8 pa naman. Kumain kami. Isang restaurant doon na walang katao-tao. Masarap naman ang pagkain. Kumain kami, kwentuhan kami. Magkakatabi yun ha, magkakatabi. Magkakatabi yun. Yung kabila may kumakain, kabila kumain. Dito walang kumakain. Nung kumain kami ni Pastor Richard, dinumog ng tao. Dumami ang tao. Sobrang dami talaga. Alam bakit? Mga grupo ng mga nag-basketball. 2 team yun. Naghahanap ng makakainan. Ano ba masarap dyan? Dito. Dito. Dito tayo. Saan kami kumain? Doon pa kumain lahat. Bakit? Covenant blessings yun. Ang covenant blessings, yun yung hindi mawawala sa'yo. Kahit mawalan ka ng trabaho. Every time na maghahanap ka, may favor again si Lord. May favor ulit si Lord. Amen? Hindi ka mawalan ang tawag covenant blessings. Kaya lang, matanggap mo yan if your eyes will be open. Maliwanagan, ma-enlighten. Amen? Mayroong blessings dyan, inheritance yan. Amen? Na gusto nyo ng harvest? Open the eyes of your heart. Sabi ni Pablo. Amen? Kaya lang, mayroong problema. Ang puso, sabi ng Jeremiah 17:19, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Amen. Yung puso natin, yan yung man spirit yan, yung puso natin. Bakit sinabi ni Jeremiah na ang puso natin ay mandaraya? Alam bakit? Kasi dyan, wala pa ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa naaayos ang puso ng mga tao. Amen. Dahil ang makapag-ayos lang ng puso ng tao,
ay ang ating Panginoon. Sabihin nyo, why? Look at this. Nung nilikha ang tao, amen? Sa magitan ng putik, hiningihan, nasaan yung kanyang spirit? Nasaan yung spirit ng Panginoon? Pumasok sa loob ng kanyang nilikha. Nanahan doon sa puso, kaya buo-buon tayo. Yun talaga ang tunay na imahe natin. Kaya lang, dahil sa kasalanan, nasira yung puso natin. Yung spirit ng Panginoon nawala. Kaya sabi roon, tayo nahiwalay sa Diyos. Nawala yung pagiging image natin sa Panginoon, yung puso natin. Ang puso at ang puso ng Diyos, naka-inline dati yun kasi image yun eh. Pero nung nagkaroon ng pagkakasala, yung puso natin, naging tigmak ng kasalanan. Kaya nasira ito. Amen? Kaya ang layunin ng ating Panginoon, kaysa namatay para sa'yo, unang-una, para tanggalin yung kasalanan sa puso natin. To redeem the world from the sin. Amen? Kasi hindi maaring ibubuhos ni Lord yung blessings mo, pero yung puso mo masama pa rin. Mas lalong dadami ang kasalanan pagka maraming pera sa pusong hindi na bago. Amen? Yung sugarol, bigyan mo ng maraming pera, dadami ang sugarol. Ang sabongero, bigyan mo ng pera. Amen? Dadami ang sugal. Kaya babaguhin mo na ang puso mo. Pag yung puso mo na bago na, at darating ang blessing sa'yo. Amen? Yung inheritance mo. Yun, kaya mo ng pamahalaan. Ang tawag good steward na kasi binago na yung puso mo. Amen? So, ang puso natin, ultimately, sinasabi ng Jeremiah 17:9, kailangan talaga ng Diyos. Mandaraya eh. Kailangan talaga natin ng Diyos. Kailangan talagang ma-transform. Kailangan talagang mabago. Kailangan talagang ma-born again. Amen? Kaya nakaraan tinalakay natin about born again. Ang pinupuntirya roon, yung puso. Yung puso natin kailangan ma-born again. Kailangan ng biyaya and transformation, the grace and transformation, kailangan mag-combine yun. Ang highlights ito, ang tao, the human cannot fix yung kanyang puso, hindi niya kayang i-fix. Kasi mandaraya yan eh. Pasinin mo yung lalaki. Magsasabi sa'yo, di ba yung naliligaw, alam mo, mahal na mahal kita. May nakita ang maganda, mahal na mahal kita. Nakita ulit maganda, mahal na mahal kita. Mandaraya yung puso. Walang katapatan. Amen? So simbahan ganun din. Pag hindi na bago ang puso, Panginoon, I love you, Lord. Tapos pagdating sa labas, nagmumura. Nainigarilyo. Lumalaban sa nanay. Oh. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yan na, tinitira ka na. So paano pagpapalain? Kailangan buksan yung puso natin. Amen? Heart needs God. Pag hindi yan, pagka walang Diyos ang isang puso, dalawang kanyang hantungan. Ilan? Either magiging deceitful siya or maging broken. Saan ka dyan? Magiging deceitful ka. Magiging mandaraya ka. Or magiging desperado ka. Kaya yung tao na walang Diyos, ganyan ang nangyayari. Tingnan mo yung sarili mo nung nakaraan na hindi ka pa umaatin dito. Dalawa lang ang pinupuntahan mo pag may problema. Kundi barkada, inuman. Barkada, tagay. Barkada, tagay. Barkada, tagay. Amen? Bakit? Broken hearted ako. Pre, broken hearted ako. Ganon pa. Amen. Tapos yung babae naman, pinagpalit niya ako. Lintik lang walang ganti. Ipagpapalit ko rin siya. Ayan, deceitful, nadaya ka na. Amen? Pare, bakit? Nagloko si Mari mo. Uy, nagloko rin si kumpare ko, nagloko rin eh. Gantihan natin. Lukuhin din natin. Yun na, nadaya na kayo. Ang tawag ron, nagkaloko-loko na. Amen? Look at this, kapatid. Gusto niyo mabago to? Gusto niyo hindi magkaroon ng deceitful heart?
and broken heart. Ang kailangan natin, ibigay natin sa Diyos ang puso natin. Amen. Ang sabi ng Proverbs 23, verse 26, O my son, give me your heart. May your eyes take delight in following my ways. Hanggat hindi mo ibinibigay yung puso mo sa Panginoon, kapatid, hindi mabubuksan ang mata ng iyong puso. That's why yung prayer kaya ni Pablo, kahit anong pray ni Pablo, kung hindi mo naman binibigay yung puso mo sa ating Panginoon, walang mangyayari. Amen. Once na binigay mo na, dito na ma-open ang blessing sa buhay mo. Kaya sa bahay natin, tingnan nyo, ikaw lang umaatin dito. Ikaw lang nagbigay ng puso sa ating Panginoon. Pero yung mga kasamahan mo hindi nagbigay ng puso. Nagiging burden sa'yo yun. Bakit? Nagdadala ka ng blessings. Ikaw lang nagdadala. 5 kayo sa bahay. 4 ang nagdadala ng sumpa. Ikaw nagdadala ng blessings. 4 nagdadala ng sumpa. Lamang ang sumpa. Kaya nahihirapan ka ngayon. Dagdag pa nito, yung 4 na yun, pinipersecute ka. Oh, bakit? Nabuksan na yung puso mo eh. Once na mabuksan ang puso nating kapatid, makikita naman nila, ba't yung anak ko ganito? Dami ng problema, nakatawa pa rin. Hindi kaya mabaliw na to? Bakit? Ang puso natin, pagpuspos ng Diyos, yung puso natin, kahit anong problema, tinatawanan lang natin. Alam mo bakit? Malaki ang Diyos natin. Sabihin mo sa kanila, we have a great big God. Amen? Yung puso natin physically, tingnan nyo ha, ang puso natin physically, ang buhay ng puso ay sa dugo. Pag walang dugo, hindi na yan kitibok. Yung puso natin. Kasi ang puso natin yan yung nagpapump. Nagpapump yan, then ibibigay doon sa lungs. Tapos yung lungs naman, magbibigay uli ng hangin para itulak ang dugo. Dadaloy sa ating vein. Yan. Doon dadaloy lang. Blood flows through your heart, lungs and body in a series of steps. After delivering oxygen and nutrients to all your organs and tissues, your blood enters your heart and flows to your lungs. Interchange po sila. Amen? To gain oxygen and get rid waste and then flows back to your heart which pump the refreshes blood out through your aorta to nourish your body again. Ganun-ganon lang yun. Ngayon, pag nag-start ng hindi tumibok ang puso, wala nang magsusupply ng hangin doon sa lungs. Amen? Kaya yung iba, wala nang baga, buhay pa rin. Bakit? Active yung puso niya eh. Mapansin na kayo, pag ma-x-ray, nakita nyo, wala ka ng baga. Pero buhay pa rin. Malakas pa rin, wala ng baga. Kasi ang buhay ng tao nasa puso. Ang puso at dugo, yan talaga ang buhay natin. Pag tumigil ng tumibok ang puso mo, doon na. It's time to rest. Uwi ka na. Pag na-inlove ka, ganun din. Di ba? Lumalakas yung tibok ng puso. Kumakanta ka na ngayon, kapag tumibok ang gano'n ka na. Bakit? Pag na-excite ka, yung puso natin, lumalakas yung pumping. Amen? Pagka lumalakas yung pumping natin, good yung kapatid. Good yun. Lalakas yung ating lungs. Kaya mapansin mo, ba't kailangan natin exercise? Ha? Lalakas yung pump ng puso, din yung hangin sa baga mo, lalakas yung baga mo. The more na na-expand siya na na-expand, the more lumalakas. Ang problema, pagka puro inom. Amen? Pag lasing na lasing ka na, tulog ka na, parang patay ka na nun. Kasi halos hindi na tumitibok ang puso pag lasing ang tao. Ganun nangyayari. Amen? Tapos yung alcohol, hindi na oxygen na pumapasok, kundi yung alcohol na pumapasok doon sa kanyang vein. Kaya pag pumunta sa ulo yan, wala na. Bangenge na tawag dyan. Alam mo, wala na. Kasi hindi na oxygen na pumapasok, kundi
alcohol na, yung singaw ng alcohol. Nangyari po yan sa pamangkin namin, si Ronel. Nasubrahan ng alak. Tapos sabi niya, kaya daw, ang demonyo, kaya daw. Nakita rin ng demonyo. Tapos, dinala namin sa ospital. Pagbaba sa ospital, ganun ang ganun, nagwawala na. Hinatak yung gwardiya, may kurbata yung gwardiya, hinatak gwardiya. Demonyo ka, sinutok yung gwardiya. Doon ko lang nalaman, in-explain sa akin ng doktor. Ganun pala ang nangyayari pag nasubra na sa alcohol, yung oxygen natin nahaluan ng alcohol, yung singaw. Tapos pupunta sa utak, kaya pala nag-hallucination, kahit ano na nakikita. Kaya delikado talaga ang isang taong lasinggero. Sabi mo sa katayo, buti nagbago ka na. Amen. So yan ang buhay natin. But, and the spiritual realm, physical yan eh. Sa spiritual realm naman ito, ano naman yung buhay natin? Amen? Are you ready? Ang buhay natin sa spiritual ito. Our spiritual hearts need blood of Jesus. Alam mo bakit? Without blood of Jesus, tayo ay walang buhay. Spiritually. Wala tayong pagkakilala sa ating Panginoon. John 6:53-56 sa New American Standard Bible. So Jesus said to them, truly, truly. Pag sinabing truly, totoong totoo. Hindi ako nagbibiro. Totoo to. Parang ganon. Parang ganon ating Panginoon. Hindi siya nagbibiro. Truly. Totoo to ha. Totoo to. Parang ganon. Ini-insist niya talaga. I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. Amen? Alam niyo, dito, halos batuhin ng ating Panginoon. Ano, may kanibal kami. Kakainin ka namin. Kasi inumin namin yung dugo mo. Tapos para kami mabuhay. Ginawang literal. Spiritual po ito. Amen? Flesh of the Son of Man, the Word of God, and drink His blood. The blood of Jesus who cleansed us. Yung naglinis sa atin. The one who eats my flesh and drink my blood has eternal life. Amen. And I will raise him up on the last days. For the flesh is true food, and my blood is true drink. Ang Word of God ay ang ating tunay na pagkain. Amen? So, Espiritu ha. Kasi we are spirit, possesses the soul, lives in the body. Ang totoong ikaw talaga, yung spirit. Amen? So, yung spirit natin, sabi rito, for my flesh is true food, ang ating Word of God, yun ang pagkain ng ating spirit. Sa tao yung mga bubuhay sa tinapay, kundi sa mga salita ng Diyos, yung pagkain natin. And my blood is true drink. The one who eats my flesh and drink my blood remains in me. Sabihin, lahat ng mga gagawin mo, lahat ng mga pagsubok ng buhay mo, hindi ka mag-aalala dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen. So anong pinaka-bloodline niya? Ang ating spiritual heart. Anong pinaka-blood niya para magpatuloy sa buhay na ito? Alam kung ano? God's desire. Pag wala kang God's desire, wala kang willingness, then wala kang hunger and thirst. Pag yung tao wala ng God's desire, wala na. Nagtunay siya sa kalye. Nagmamaritis ka lang. Nagmamadyo. Nagpapaibig. Wala nang pakialam sa Diyos. Walang God's desire. Amen? Tinigas ang puso. Pagtanong, paano dadalo yung buhay? Paano yung inheritance? Kaya mahalaga yung desire. Mahalaga yung desire. Yung feelings mo, yung hunger and thirst mo. Ang tanong, tutubo ka ba at uhaw sa salita ng Diyos? Amen? Kasi yun lang ang requirements, yung God's desire para magpatuloy at lumakas ka sa ating Panginoon. God's desire. Without God's desire, nanghihina ka. Na minsan, pagdating ng dumating ba sa buhay nyo na yung pinangarap na umatid. Ayokong umatid muna. Isa nakaranas, asang kamay?
ayoko na umaten. Parang nanghihina ako. Parang umuulan pa naman sa pagtulog. Nasubukan nyo? Kapatid, binablock niyo yung blessings. Alam bakit? Subukan nyo sa physical, huwag kumain. Amen? Huwag kumain ng isang araw. Ano mangyayari sa inyo? Manghina ka. Hindi pa kaya 1 week ka lang kakain ng spirit. Tapos hindi ka pa kakain. Anong pagkain kakainin mo? Napapasok sa puso mo. Either kalaswaan, either kaguluhan. Hanggang maging deceitful ka na, then maging broken na yung puso mo. Amen? Eh, lalaki pa ng trabahuin natin. Kasi yung puso natin na wasak, bubuhin uli ng Panginoon yan. Into His image. Kaya nga binigay yung Spirit niya at Word of God para bubuhin ulit tayo ayon sa pagkalikha sa atin. Amen? Yung divine origin natin, ibabalik natin doon. Ating sarili. Mayroong willingness and desire. Kayo pag natin, kulang pa yan. Kaya pinagdagan natin ng soaking. Yung Huwebes, grabe. Nandito kami. Nasa lampak lang kami dyan. Baka kami. We to worship our God. Tapos, sinabi ng Panginoon sa'yo. Amen? Nag-ano kami, nagbibitaw kami. Na ito ang sinabi ng Panginoon sa akin. Amen? Magbago ka na, magbago na rin ako. Yan, i-review ng Panginoon. Amen? So, kailangan nandun yung willingness natin. Kapatid, kulang na kulang yung linggo. Kulang na kulang. Sa Bible, araw-araw sila nagmi-meeting. Araw-araw. Amen? Yung linggo lang. 2 oras. Late ka pa. Pagpasok mo, tulog ka pa. Amen? So, walang nangyayari. Walang hunger and thirst. Kapag nakakita na kayo ng taong gutom at uhaw na uhaw, grabe expression nun. Amen? Walang hiya. Nakawala yung hiya eh. Sobrang gutom. Ginapo, palimos mo pagkain. Nakita yung expression niya, gutom na eh. Nakita yung expression? What if spiritual, gutom na gutom ka sa Panginoon? Panginoon, ini-express mo lahat. Magpuri, mag-worship, gumugulong ka, umiiyak ka. Gutom na gutom ka eh. Amen? Kaya sa pagpupuri pa lang, makikita na yung tao na open yung puso. Yung gutom na gutom sa Diyos. Amen? I-express lahat sa Kanya. Ang tawag ng God's desire. Sabihin mo sa katay mo, desire. Look at this verse. Therefore I say unto you, Mark 11:2. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Now, ang ginamit ko po ay King James Version. Kaya mayroong ye. Ang ye po ay, yan po ay sa Old English na ngayon ay you. Amen? So what things soever you desire, when you pray, and you shall have them. Amen? So 4 ang sinabi dyan. Una, desire, pray, believe, and receive. Ang blessings nasa receive. Wala kang marireceive kung wala kang desire. Amen? So ito yan, mga kapatid. Mauuna yung desire. Pag mayroon kang desire, magpe-pray ka na. Pag magpe-pray ka na, kailan may pananampalataya, may pagtitiwala. Ngayon, pag nangyari yun, yung step na yan, kapatid, yung puso mo willing to receive. Enjoy the blessings of God. Amen? Yung desire. Kailang ang problema natin, ang tinitira ng diablo, hindi yung receive. Hindi yung believe. Hindi yung pray. Ang tinitira ng diablo, yung desire. Pag tinira ng diablo yung desire, amen? Mawawala yung pray. Mawawala yung believe. Wala kang ma-receive. Kasi tinira ng desire. Amen? Tulad ng kwento ng isang pastor. Mayroong linggo
tamad na tamad siya. Kasi dalawang gawain eh. Gawain sa umaga, gawain sa hapon. Gawain sa umaga, energetic siya. May gawain pa sa hapon. Pagod na siya. Ayoko na natin. Pagod na ako. Naantok. Pumunta sa simbahan, napipilitan lang. Amen? Talagang yung pinilit ka lang, makapag-coach lang, makaraos lang. Nag-compare yung sa huling bahagi, kumilos ang Panginoon. Napuspos yung mga tao. Then after niya sa office niya, pagod na pagod siya, biglang may pumasok na kapatiran. Pastor, pwede bang mag-usap? Ay bro, pagod ako bro eh. Bro yan, next time na lang. Di, sandali lang. Sige ha, sandali lang. Sige. Yun na. Pagkahinga pa ako eh. Pagod na pagod ako eh. Tumuko. Pastor, sabi ko yan, sabi ni Lord, sabay mo. Ano binigay? Ulit na relo, worth 250,000. True story to. What if pinatulan niya yung unwillingness? Ano, punta ka ron, ikaw mag-preach doon, papahinga ako. What if ganun nangyari? Walang blessings. Kaya minsan yung laban mo sa bahay, sa carnal realm mo, may laban ka, ayoko umatin. Ay, tinatawag ako. Amen? Ang tawag ng cancellation. Amen? Kaya kapag huwag mo i-cancel yung blessings mo, ang dapat na kailangan, labanan mo si Satanas. Palayasin mo si Satanas. So, layas ka ron. Lumayas ka. Huwag ka rito. Amen? Palayasin mo yan. Pag wala na sa Satanas sa'yo, yan. Yung desire mo, magpipray ka na yan. Then, after mag-pray, yung pagtitiwala mo, nandoon na. Amen? Then, you receive the blessings of God. Amen? Yan ang titirahin ng diablo sa'yo. Kaya alagaan mo yung desire mo. Ano lang kondisyon ng puso mo? Mayroon pa bang willingness? Mayroon pa bang God's desire? Mayroon pa bang hunger and thirst? Uhaw ka pa ba? Wala, pipilitan ka na lang, tinatamad ka na. Wala excitement. Amen. Sabi ko sa'yo, titirahan to eh. Kapatid, tuturo sa inyo to kasi ang puso natin, ito yung steward kung anong mayroon tayo. Yung level of blessings natin, nakadepende rin sa puso natin. Tingin mo, ba't hindi ka mayaman? Bakit? Hindi pinasagana ng ating Panginoon. Hindi ka naman napagkatiwalaan. Ang nangyari, nagtampo yung blessings. Hinihintay muna na maayos yung puso mo at babalik uli yun. Amen? Yung iba naman na wala pang blessings. Ba't sa akin wala pang blessings? Kasi hinahanda pa yung puso natin. Naiingit ka sa mga classmate mo dati. Magkalis na, may mga kotse na, di ba? Huwag ka maingit. Alam bakit? Pag dumating yun sa'yo, lumaki ka nila. Magpaayos ka muna ng puso. Amen? Kasi yung blessings natin, covenant blessings yun. Kapatid, ganito ha, mayroong blessings na hindi siya blessing sumpa. Mayroong binigyan ng dalawang sasakyan. Dalawang magkaibigan, binigyan ng sasakyan. Yung isa, mananampalataya, yung isa hindi. Binigyan ng kumpanya ng sasakyan. Yung sa kanya, umabot ang 20 years, ang ganda pa ng takbo. Pero yung isa, puro bangga na. Hindi na mapakinabangan. Bakit? Mayroong blessings doon eh. Ang tawag anointing. Kaya ikaw, pag yung blessings ni Lord, galing kay Lord, kapatid, aalagaan ka, iingatan ka, may protection ka. Kasi galing kay Lord yan. Pero kung wala kang desire, yung blessings mo, ay, hindi naman akin to, hindi ko pinaghirapan, bahala siya. Pero tayo, iba tayo. We are God's steward. Ang pinagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Kapatid, ito po yung puso natin. Yung laman ng puso natin, tingnan lagi natin. Hindi lamang every Sunday. Every day, tingnan natin. Ako po, aminado ako. Marami akong mali.
Pero sabi ng Panginoon, Lord, we are under progression. Hindi ka patapos sa akin. Hanggang ngayon patuloy at patuloy akong binabago ng ating Panginoon. Nakakadiscover ako ng mga magagandang bagay sa ating Panginoon. Mas lalong lumalalim ako sa paglilingkod sa Kanya. Kaya kahit anong hirap ng paglilingkod, kapatid, baliwala sa akin, kalakasan ko yun. Amen? Kaya kahapon talagang pagod na pagod ako, nakauwi ng bahay, mag-12 na. Pero hindi ako nakaramdam ng pagod. Excitement ang naramdaman ko. Dahil, kapatid, every sacrifice, there is blessings. At inaabangan ko yon. Anong blessings ang darating sa akin? Yung pumunta rito kahapon, abangan nyo. Tingnan nyo, sabayan nyo yung harvest natin. Ano yung inani nyo? Maliit man yung malaki, ipatutuo nyo, umani ako. Amen? Ang mahirap niyan, hindi ka nagpapatutuo. Kasi ang patutuo is confirmation na ang Diyos mo ay buhay. At pag pinatutuo mo ang Diyos natin ay buhay, mayroon pang darating dahil buhay nga eh. Magpapakilala pa siya sa'yo na buhay ang ating Panginoon. Amen? So, desire is very important. No, kapatid, dito po, tingnan natin to ha. Sa Psalms 22 verse 26, sabi ng ating Panginoon, the afflicted will eat, be satisfied. Those who diligently seek Him, require Him as their greatest need, will praise the Lord. May your hearts live forever. Pag yung desire mo na puspos ang desire ng ating Panginoon, kapatid, hindi ka magugutom. Hindi ka maghihirap. Kailangan lang, diligently seek ka. Inuuna mo lagi ang ating Panginoon. Alam na alam natin yung verse, hindi mo nang pinamumuhay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi yun ang pinamumuhay eh. Ngayon, binakapan na ni David. The afflicted will eat and be satisfied. Sino rito yung afflicted? Pag sila yung afflicted, sino rito naghihirap? Naghihirap! Naghihirap ka ba ngayon? May pangako ang Diyos. Will eat, and be satisfied. Mayroon ng contentment. Ibig sabihin, the blessing is there. Kailang, those who diligently seek Him, require Him as their greatest need. Sino yung greatest need natin? Our Lord, the greatest needs. Ngayon, malaman mo yung greatest need mo doon sa pagpupuri mo. Amen. Kayong pagpupuri is the expression of the greatest needs natin. Na every time you praise the Lord, ibig sabihin, mayroong supply ng dumarating. Hindi ka nagugutumin ng ating Panginoon. That's why ang ating puso, amen, masaya laging nagpupuri sa Panginoon. May your hearts live forever. Amen. Humahaba ang buhay natin. Sumasaya ang buhay natin. Kailan ito mangyayari? Forever. Hindi lang temporary, kundi forever. Masaya ka rito. Amen. Nagpupuri sa Panginoon. Hanggang datnan tayo ng ating Panginoon, masaya pa rin tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Hindi ka ba sasaya kung lagi kang binubusog ng ating Panginoon? Hallelujah. Amen. Psalms, sa NIV, I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell of your wonderful deeds. Yan ang puso. Pag may ginagawa si Lord sa kanyang buhay, lagi niyang inaawit ang kagandahan ng ating Panginoon. I will tell of your wonderful deeds, Lord. Amen? Aawitin ko ang iyong mga kamangamanghang ginawa, Panginoon. Kaya pag umawit ka, your name is power. Ay, grabe. Naranasan mo eh. Pag naranasan mo na kapangyarihan ang pangalan nating Panginoon, ibang expression yon. Ngayon, pag kumanta ka, yung lyrics kanina, your name is power. Gano'n ka, your name is power. Your name is life. Amen? Kasi yung desire mo. Hindi ka ulan ng blessing sa ating Panginoon.
Unang-una, walang kapari-power yung kanta mo. Pangalawa, walang kabuhay-buhay. Your name is power, your name is life. Hindi apaw. Amen? Kapatid, sa buhay na ito, ang gusto ng Panginoon, yung puso natin ng punong-puno ng pagpupuri. Nag-uumpisa po yan sa desire. Amen! When the desires come, mayroong excitement. When the desires comes in your heart, you're excited to pray. You're excited to worship. Then yung pagtitiwala mo, tataas ang level ng pagtitiwala mo. Then what's next? You receive all you need. Hindi yung some you need. All you need. Yan nakaraan tinalakay magagawa ng Diyos na pasaganahin ka sa lahat ng bagay nang higit sa iyong inaakala upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Amen? Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Magagawa ng Diyos na pasaganahin ka sa ilang bagay? Lahat. Amen? Kaya makikita mo yon sa pagpupuri. Every time na nagbibigay ka ng papuri, pasalamat sa ating Panginoon, yung blessings nung nakaraan, dudublehin ng Panginoon. Pagpupuri ka uli, yung blessings na nakaraan, dudublehin ng Panginoon. Never-ending flowing of blessings sa buhay natin. There is harvest talaga. Mayroong harvest, kapatid. Ma-open lang, ma-enlighten ka lang ang puso natin. Amen. Kaya binibreak natin yung traditions kasi ang tradition pupunta lang ng simbahan. Aatin lang. Okay na. Dito iba. Pag hindi mo naunawaan, wala kang na-receive na word, walang kwenta yung linggo mo. Pero pag may na-receive ka na word, ikukonsive mo ng buong linggo. Lord, hallelujah. Ganito pala sinasabi ni Apostol Dong. Ito pala yun. Excited na ako everyday. Kasi meron ka ng God's desire. Pag yan ay nawala, kapatid, lahat mawawala na sa'yo. Pag walang God's desire. Amen? Alam bakit? God's desire is to bless you. Then ating response, you must desire God to bless you. Amen? Yun ang problema natin. Ang desire talaga ni Lord, pagpalain ka. Pero ikaw, dapat mag-desire ka rin sa Diyos para yung pagpalain ka ng ating Panginoon. Hindi yung pinagpapala ka ng Panginoon, pero wala kang desire na pagpalain mo rin siya. Amen? Now, ang buhay natin, kapatid, tandaan natin yung buhay natin, nakasalalay sa God's desire. Without God's desire, hihinto ang lahat sa'yo. Hihinto ang lahat sa'yo without God's desire. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hanap ka ng partner mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki, ituro mo yung puso niya, sabi mo, God's desire is to bless you. You must desire God to bless you. Amen? I-desire natin yung sarili natin. Amen? Let's worship our God. Hallelujah. Kapatid, ganoon din ang prayer ko sa umagang ito. May your heart be enlightened. May the eyes of your heart be enlightened. Amen? Pumikit ka, taas mo yung kamay mo. Open your hearts to God. With all your heart, express the praises belongs to God. Amen? Ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Ano mang ginagawa mo, tigil mo, pikit ka, taas mo yung kamay mo. And look at your heart right now. Amen? Lord, this is my desire to you, God, this morning, Lord. I give it to you, my heart, wholeheartedly, Panginoon. Hallelujah. This is my desire. Yes, Lord. To honor you. To honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have is within me, Lord. All I have within me, I give you praise.
adore is in you, is in you. With all your heart, sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, I give you my heart, give you my soul. I give you my soul. I give for you alone every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Father God, this is our desire this morning, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is my desire, Lord. Hallelujah. And this is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart. Let's worship our God. Lift up your hands. Worship our Lord. Hallelujah. Worship you. All I have within me, Lord. All I have within me. Give Him praise. I give you praise. All that I adore. All that I adore is in you. Yes, Lord. All my heart is in you, God. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my I soul, give you oh God. my soul. Lord, I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I Every take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in Lord, me. have your way. Lord, have your way, Lord. Oh, Lord, have your way, oh God. Let's praise the Lord. Give it your heart to God. Sabihin mo, Lord, Lord, have your way in me. My heart is in you, God. My heart belongs to you, Lord. Hallelujah. Jesus, Oh, I Jesus. give you, Lord. I give you, Lord. Oh, my Jesus, I give my heart to you, God. My heart belongs to you, Lord Jesus. We praise your name. Dakilain ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, as a response to the Word of God, give it your heart to God right now. You can say to the Lord, sabihin mo, kung ano man ang sabihin mo sa ating Panginoon, ng pagsuko ng iyong puso sa ating Panginoon. Kapatid, i-unlock natin yung blessings right now. I-enlighten natin yung puso natin para makapasok ang inheritance sa buhay natin sa ating pamilya. Huwag ka maging observer. Listen to your heart.
yung God's desire ng puso mo, pakawalan mo sa Kanya. Surrender all to Him. Panginoon, Lord, have your way in me. Kung ano man ang nakita mo sa aking puso right now, Panginoon, Lord, sunugin mo ito right now, Lord. I declare, Panginoon, by the fire of the Holy Spirit, I declare, Lord, lahat ng mga unwanted desire sa puso ng mga nandito, Panginoon, Lord, aking sinasaway at aking sinusunog sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let the God's desire remain, Lord. Upang makita, Panginoon, magliwanag ang aming buhay, Panginoon. Lord, walang ibang maparangalan sa buhay namin, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran, Panginoon. Lord, let your blessings flow in our hearts, Lord. Open the eyes of our hearts, O God. We give it to you wholeheartedly, Lord. Na wala, Panginoon, kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, I receive your blessings right now. Lift up your hands. Say mo, Lord, my heart belongs to you. That's why the blessings belongs to me. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Hallelujah.